Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayan, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin nating pag-usapan nga ang tungkol dito sa pag-appear ni Pauline Luna Soto dito po sa The Clones kahapon. Actually, meron nga pong kantang binahagi si Pauline Luna Soto. Kumanta po siya doon. Kahit na kinakabahan siya, hindi na po siya nagpapilit. Kumanta na po siya mga kadabarkads. At alam nyo po, maraming nakapansin. Nakilig si Bossing Big Soto. At makikita nga natin dito yung pagpalakpak ni Bossing Big na ang ibig sabihin lamang sobrang proud na proud siya sa ginawang appearance ni Pauline Luna Soto dito po sa The Clones para syempre kumanta ng konti lang. And sabi nga ng mga dabarkads natin, maganda palang boses ni Pauline Luna Soto. Ito nga yung ilan sa mga komento po nila. Ganda ng boses na naman Pauline Luna Soto. Talented pati na sayaw, marunong rin, at ang so pretty face rin at sexy, Diyosa. And speaking of Pauline Luna Soto mga kadabarkads, napansin nga natin yung binahagi po niya na picture sa kanyang Instagram story na kung saan ang laki ng pinagbago po nung kanyang braso. Dati ang chubby ng braso niya, ngayon ang slim na niya mga kadabarkads. Parang hindi po siya nanganak, no? Parang wala siyang baby. Yun po pala mga kadabarkads, nagpa-live po siya dito po kay Dr. Vicky Bello. Ito po ipapakita ko na lamang yung before and after po ng surgery. So ako lang ba yung nagtataka kahapon bakit si Tali, Baby Mochi ay present sa Itbulaga? Alam naman natin na kahit anong araw pwede silang umappear, pero yun pala meron silang gagawin doon kahapon. And eto nga po meron silang pinakilala, bagong endorsement na naman ito or sponsors para po sa mga dabarkads natin, and syempre kay Tali, kay Pauline Luna Soto, and syempre sa Itbulaga. Walang iba kundi po itong Bonamin. And parang nagkaroon nga sila ng talk show doon about sa travel kasi mahilig pong mag-travel, diba? Ang Soto family at ang favorite nga po nilang destination ay walang iba kundi po ang Japan. Kaya naman minimake sure nila na nakainom yung kids nila ng Bonamin para nga naman hindi mahilo or magsuka po sa mahabang biyahe. Dapat nakainom na 1 hour before po kayong mag-travel. Sabi nga po dito ng TVJ, Dabarkads, nagbabalik sina Mommy Poleng and Tali for more travel stories. This time kasama na si Daddy Vic. Alamin ang travel tips nila para iwas biyahilo dahil happy family trip pag biyahilo free. And eto nga pinakilala nila ang bagong sponsor, walang iba kundi po ang Bonamin. So maraming salamat sa mga advertisers natin na patuloy pong nagtitiwala dito sa Itbulaga, no? So merong mga umaalis, natatapos yung kontrata, meron din naman pong pumapalit agad. And eto nga po yung ilan sa mga picture ni Bossing Big Soto kasama si Tali at Pauline. Dito po yan sa studio ng Itbulaga. Samantalang may another revelation po ang TVJ Production para syempre ito sa mga pasabog nila na mangyayari sa anniversary po ng Itbulaga. So ito po mga kadabarkads ay tungkol sa tatlong lola ni Dora. Sabi nga dito, secrets will be revealed. Abangan. So kung handa na daw po kayo, yes po kayo po mga kadabarkads, kung handa na raw kayo sa sikretong i-reveal ng Itbulaga sa mga darating po na araw. Handa na ba kayo? Maraming nagsasabi nga mga kadabarkads dito sa comment section ng post na yan ng TBJ na page na magbabalik daw ang Aldab 2.0. Pero hindi na yon sina Maine and Alden. Ibang katauhan daw po ito mga kadabarkads. Yan ay ayon lamang naman sa ating mga nababasa. Meron namang ibang mga nagsasabi na walang makakapantay sa nangyari po
sa tamang panahon ng time nila Maine and Alden. Wala daw pong makakatalo dito kasi accidentally nandidiscover nga po ang Aldab sa national television. Ibig sabihin, hindi po plinano. Andun lang nung time na yun si Alden at nakita natin yung chemistry nung time na yun. Ibig sabihin, wala talagang, hindi siya plinano, no? So, nag-click lang sila through split screen. And nagustuhan yon ng mga televiewers. And ngayon, pangit nga naman yon kung plinano. 'Di ba? So, sana magkaroon din po ng accidentally din na tambalan at mabuo rin dito syempre sa Itbulaga. Sana ganun-ganon din po sa nangyari nung time na sina Maine and Alden. Samantalang, pag-usapan naman natin itong balita na nakita natin dito po sa isang article 13 hours ago to mga ka-Dabber Gods. So isang Dabber Gods po ang pumirma na sa kabilang bakuran, walang iba kundi sa GMA. So sino bang Dabber Gods yan? Walang iba kundi po itong si Jano Gibbs. So alam naman natin na si Jano Gibbs dati po yung host ng Itbulaga. Sa mga hindi po nakakaalam, baka sabihin ng iba, hindi naman Dabber Gods yan Dabber Gods po yan. Dati ang Itbulaga host. Kasabayan po yan nila Francis Magalona. Ayon nga dito sa isang write-ups, Jano Gibbs feels good to be back home with GMA Music. Sabi dito, after 7 years, singer-actor Jano Gibbs has returned to GMA Music, describing the move as going back home. Muli siyang nagbabalik. Gibbs made the reunion official on Thursday, July 10, during a press conference and contract signing at GMA Network. He was joined by GMA Music Managing Director Rene Salta Artis and Repertoire Manager Kenny Sanchez and record producer Celeb John Hinanay. Sabi niya, sobrang nakakatuwa. Like everybody said, this is coming home. This is a return to my GMA Music family. He told members of the press, parang pamilya na kami dito. Keddy used to oversees my music. Lahat ng mga kanta ko, siya ang kasama ko sa booth, nagbabantay at co-producer. So kung inyong natatandaan mga ka-Dabber Gods, nitong mga nakaraan lamang po na buwan or nakaraang taon, umapir po siya dito po sa Itbulaga para mag-promote ng kanilang project. And mainit nga po ang pagtanggap ng mga Dabber Gods natin, lalo na ng Tito Vic and Joey sa kanya. Parang pansin ko din na na-miss nila si Jano Gibbs dito po sa Itbulaga kasi dati po nila itong kasamahan. And ngayon, pumirma na po siya sa GMA Network. Congratulations kay Jano Gibbs. So anong masasabi niyo dito mga ka-Dabber Gods? Please comment down below.